Nasa 20 pulis ang sangkot umano sa pagkawala ng ilang sabongero. Ayon sa whistleblower at isa sa mga akusado sa kaso na si alias Totoy. Bago matapos ang buwan ay posible raw maisiwalat na ang lahat tungkol sa kaso. Ang mga kaanak naman ng ilang biktima nag-prayer rally at nakipagpulong sa Commission on Human Rights. May unang balita si June Veneracion. Mayat-maya ang pagpatak ng luha ni Maria Carmelita Lasco habang nasa kandungan niya ang larawan ng anak na si Ricardo, isa sa mga nawawalang sabongero. Inabutan na siya ng matinding karamdaman sa 4 taon niyang paghahanap sa anak. Sa sitwasyon kong ito, nakakaya kong lumuhod hanggang makarating ako ng altar. Kasi hindi naman basta-basta magpalaki ng isang anak, di ba? Kasama ni Carmelita ang mga kamag-anak ng iba pang missing sabongeros para sa prayer rally sa loob ng compound ng Commission on Human Rights. Ang Commission on Human Rights po ay nandito para ipagpatuloy ang aming investigasyon. Yun pong paglutang nitong isang, sabihin na nating suspect dito po sa crime. Gusto po naming makausap siya, gusto po naming kuhanan siya ng affidavit. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa whistleblower na si alias Totoy, sinabi niyang mahigit pa sa 34 ang mga biktima. Ilan sila lahat, bale? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 sa Lipa Farm at saka sa Siniluan Farm. Di raw bababa sa 30 tao ang pinangalanan niya sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabongero. Bukod sa mga sibilyan, meron din daw mga sangkot na security guard ng sabungan at mga pulis. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung mga pulis at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang mga 10 yung sibilyan or mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo? Sa serbisyo, mga 20 yan, nasa 20 yan sila. Kasama rin daw sa kanyang isiniwalat ang may-ari ng lugar kung saan umano ibinaon ang labi ng mga biktima. Pinakitaan nila ako ng video. Diyan lang yan sa Talisay. Wala isdaan po yan. May-ari kasama sa kakasuhan. Uniformado yan. Pulis? Yes. Dahil sa nalalaman niya, may mga banta na umano sa kanyang buhay. Palipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. Nauna lang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na pinag-uusapan na ng kagawaran at ng PNP ang pagsasailalim kay alias Totoy sa Witness Protection Program. Iginate din ng PNP na nakahanda silang protektahan sa alias Totoy. Regardless po kung sino po ang involved dito, sibilyan, mataas na tao at even yung mga kabako po natin, wala po tayong sasantuhin po dito. Ayon kay alias Totoy, may hinihintay na lang siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. So ngayon inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak bago matapos ang buwan. Siguro sisikapin naman ng otoridad at siwalat ang lahat. Sa paglutang ni alias Totoy na isa rin sa mga akusado, nabuhayan daw ng loob ang mga kaanak ng missing sabongero na makakakuha ng hustisya pero alam din daw nilang mahaba pa ang kanilang laban. Kami po ay 4 na taon na mahigit na hirap na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. Ipaabot ko sa inyo ngayon yung mastermind na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin. May asawa ka rin. Na may pamilya ka rin. Pero bakit kinuha mo yung mga mahal namin sa buhay? Kung sino ka man, sana makonsensya ka. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.